Hello, blessed morning mga kapatid sa Panginoon. Sa lahat po ng ating mga kaibigan sa St. Paul Theological Seminary, maraming salamat po sa ating lahat. Welcome po muli tayo dito po sa ating programa PMPC Forum War Against Cults and Occults. Ayan po. Meron po tayong panunuorin ngayon. Ayan po, ito sa Shin Shunji Church of Jesus Christ, also known as New Heaven and New Earth, na may mga claim na si Liman Hee ang promise pastor. Ayan po. Kaya siguro ay titignan natin, magbibigay tayo ng kanyang reaction para makita natin ano ba ang aral. Siguro ito ay isang testimony rin ito ng isang pastor. Pero yan po, binabati ko po ang lahat, ang aking mga kaibigan, mga bishop sa CCBCI, sa aming chairman, si Bishop Hello po. Muli po ang programang ito ay magbabalik po tayo pansamantala. Mayroon po tayong kaibigan po na nagpapabati po sa atin. Ang ating pong pastor ng naik ng TSMI, si Pastora Mayra Gaspar. Blessed evening. Ang ating pong kaibigan sa Tansa, sa barangay Tansa, kay Pastora Jeline Castle ng Joan Christian Church at ng kanyang school, ang Joan Colleges of the Philippines. Blessed morning po. Blessed evening sa ating lahat, sa ating mga kaibigan dyan sa Tansa, si Pastor Daniel ng CCIC Tansa. CCIC Naik, si Pastora Mina. CCIC 13 kay Pastora Laarni. Sa buong organization po ng Cavite Convergence Christian Bishop of Cavite, magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating secretary kay Mar Robles, sa lahat po ng ating mga bishop, magandang gabi po sa ating lahat. This program is brought to you by Shioso. Ayan po, magandang gabi muli sa ating lahat. Kung nakikita po ninyo dito sa ating screen, Shin Shunji Church of Jesus Christ, the Temple of the Tabernacle of the Testimony. Antindi, pangalan pa lang ng church eh. Also known dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ay New Heaven and New Earth. Aware po tayo dito kasi mayroon po silang online Bible School na kung saan ito po ay puro kakultuhan. Mga itinuturo na si Liman Hee ang promised pastor. Ayan. Wala ng mga pastor ngayon, kaya lahat ng mga pastor ay kanyang kinukuha, siniseminar dahil ang Book of Revelation 13
Ang mga pastor daw ang mga halimaw. Bakit ba? Ang mga pastor daw ay mga halimaw. Ang bihira. Gaano ba ito ka totoo na ang mga pastor sa Revelation 13 ang tinutukoy daw dyan ay mga pastor na halimaw. Pero tingnan natin, no? Binabati pala muna natin ang ating mga pastor, lahat ng ating mga kaibigang pastor sa ibang bansa. Magandang gabi po sa atin dyan. Sa probinsya, sa Leyte, sa Tacloban, sa ano naman, dito sa Silang, meron tayong mga kaibigang pastor dyan. Sila Pastor Romano ng Hills Forever Grace. At syempre, pinapasalamatan po natin ang masigasig na laging nagpapadala ng 100 star dito po sa ating programa PMPC Forum by Pastora Doktora Jimena ng Witness for Christ Church. Blessed evening, Pastora Jimena. Yan, kung kayo po ay nasa Tatsaw, malaking Tatsaw, Silang Cavite, naghanap kayo ng church, punta lang po kayo dyan sa Witness for Christ, hanapin nyo si Pastora Jimena. Siya po ay isang Chinoy. Isang Chinese, pero siya po ay Pinoy. Kung kayo po ay nasa Silang, hanapin po natin si Pastora Ana Romano ng Hills Forever Grace Church. Ayan. Kung kayo po ay nasa Gentry, hanapin niyo po ang Christ-Centered International Church, General Trias, Cavite. Hanapin niyo po si Bishop Roel Prudenciado. Welcome po muli dito sa ating programa sa PMPC Forum, War Against Cults and Occults. Simulan na po natin ang ating panonood. Who they are, where they came from, and why we as Christians need to be warned about Shincheonji. First of all, let's look at this big name they have for their... Ay mga immortal ayon po sa ating pakikinig. Ayon po sa ating bubuwit. Ayan, sa ating mga kaibigan na nagsasabi na ang New Heaven, New Earth, or Shincheonji, sila daw ay mga immortal. Ayan. So, dahil dyan, bigyan natin ng isang magandang palakpak. So, dahil po dito ay tayo po ay kumbaga gusto rin lang natin bigyan ng linaw ang grupong ito kasi online Bible School, diyan sila umaatake at kumukuha sila ng mga audience na talagang kanila madadala ka sa ganda ng kanilang presentation, pero kalaunan doon mo malalaman na kulto. Yeah. Comes from Korea, and therefore we have a Korean name in the title. Now, the name New Heaven and New Earth, that doesn't sound too bad. Later, I'm going to get into explaining exactly what do they mean by New Heaven and New Earth. So for now, Shincheonji is a Korean word for New Heaven and New Earth. What about Church of Jesus? That doesn't sound bad either, right? As Christians, sometimes we name our churches like Assemblies of God or Church of Christ. So having the word Jesus in the name of a church, that's not a huge problem, is it? Well, it is if you know what they mean by putting the word Jesus in their religion. Now, in their
official brochure that they put out in early 2024, it said this. New heaven at saka sa Church of Jesus. New heaven and new earth. Kumbaga, hindi naman masama, kaya lang ang pag binasa mo yan, new heaven and new earth, yan ay tumutukoy agad doon sa word na sa eschatology or end of the world. Kasi darating ang new heaven and new earth sa huling panahon. Last days or eschatology, end times. Pero, alin ba ang mas maganda? Church of Jesus? Kapag Church of Jesus Christ or mga halimbawa, Jesus is Lord, Christ-centered, doon mo ma-recognize na church, pero ito ay new heaven and new earth. Ayun po. Kaya, makikita natin ang kaibahan. Kasi tingnan nyo, Shinsun-ji is the only denomination acknowledged by God sa page 4 ng kanilang official books or brochure. Sa page 4 na ang Shinsun-ji or New Heaven and New Earth is the only denomination acknowledged by God. So dito pa lang makikita natin na talagang may pagka-cults or hindi lang talagang cults kasi sila lang ang ina-acknowledge. Mayroon pa lang sa kayang mga ebidensya nito na talagang sila ay in-acknowledge ng Lord, na sila lang ang totoo. Kaya nga, paulit-ulit yung sinasabi, anumang grupo na mayroong claim na sila lang, ibig sabihin, kakaiba yan, cults yan. Sila lang ang totoo, sila lang ang acknowledge ng God, sila lang ang ligtas. Sabay, ibang opinion kung ganyan. Mag-ingat po ang ating mga kaibigang pastor, member, leader ng church, lahat ng mga Christian, maging aware po tayo dito sa new heaven and new earth kasi ang kanilang claim, only the Shinsun-ji is the only denomination acknowledged by God. Cults. Ibig sabihin, kapag hindi ka member ng Shinsun-ji, hindi ka ligtas. Bakit ka nga ba maliligtas? Sa kanila, ang Shinsun-ji is the only denomination acknowledged by God. Antindi naman ito. Ang tindi ng tama. Ang lupit. Shinsun-ji is the only denomination. The only denomination. Parang the only begotten son. Wala na talagang iba. Ibig sabihin, wala nang ibang totoo at wala nang ibang in-acknowledge ang God na katotohanan, kundi ang denomination lang ng New Heaven and New Earth or the Shinsun-ji. Patay na. May mga tama, may problema na ang ganito mga aral. Tingnan ulit natin, panoorin nga natin. In other words, having the word Church of Jesus in their title, right off that is saying, we are the Church of Jesus, and by the way, you're not. We have the truth, you don't. Jesus is not part of your church, he's not in charge of your church, he is the owner of Shinsun-ji, and Jesus is the one. They're not the same. We'll get into that if you care to listen along. But what about this last part? The temple of the tabernacle of the testimony. This is a phrase coming from Revelation chapter 15, verse 5. On one of their many websites, it says this about this name. It says, the temple of the tabernacle of the testimony is the promised temple where all nations will come to be healed and worship the Lord. Yan, ay sa claim nila na the temple or the Shinsun-ji, the temple of the tabernacle of the testimony is the promised temple where all nations will come to be healed and worship the Lord. So kiniklaim nila na sila ito, siya lang ang
the only nation, the temple, na lahat ng bansa ay pupunta dyan at sila lang ang sasambahin. Sila lang yung where all nations will come to be healed and worship the Lord. Yan, yung one world religion siguro ang kiniklaim nila na sila ang pupuntan. Wala na sa Israel sa Israel ang event. So napakalaking problema nito dahil may sarili o may kanya-kanya na siyang claim na sila lang ang temple. Mamaya siguro madadaanan dito na si Lee Man-hee ang promised pastor. Pero later tatalakayin natin. Gusto lang natin ulit panoorin ito. They claim is that their organization, their church, is a fulfillment of Revelation 15:5, Yeah. the temple of the tabernacle. Sila ang fulfillment ng Book of Revelation. Ang galingan nito, hindi. And all nations will be gathered together under Shincheonji to worship at this place. I'm going to get into this quote again a little later. I'm telling you, Shincheonji is a religion that you need to beware of. There are things that you need to know about this. In order to protect yourself and your people, your friends, your family, church members, you need to know about who they are and what they teach. Protect yourself. Before I get into some of the warning signs that you need to be aware of, let us turn to a couple Bible passages and see where the Bible warns us. The Bible warns us many times, over and over, about false teachers. On my YouTube channel and seminars, often we get people say, well, why don't you just leave them alone? Just teach the truth. Well, the truth is the Bible warns us about false teaching and false teachers and false prophets and false spirits. So part of teaching the truth is going to be we need to show what these warnings are and understand them and understand who these are warning us about. So Matthew chapter 7, verse 15, we have Jesus himself. And he says, Kaya nga, sinabi ni Lord, actually, kaya nga ang Biblia ay punong-puno ng mga paalaala sa atin. Na mag-ingat tayo sa mga false prophet, false teacher. At dito po ay mag-ingat po tayo dito sa Shincheonji, also known as New Heaven and a New Earth. Kaya nga sinasabi ni Lord sa Matthew 7:21, not everyone who calls unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but those who do the will of my Father. Kasi ito yung tinutukoy ni Lord na hindi lahat. Bakit? Sino ba ang tinutukoy? Sabi ng Matthew 7:15, verse 15, mag-ingat tayo sa mga false prophet na who comes to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous and wolves. Mag-ingat tayo dyan na ito napakababait pa naman ng mga taong ito, itong New Heaven and New Earth. Talagang napaka-bait. Bakit? Inwardly they are sheep's clothing, but inwardly are ravenous and wolves. Ang lupit ganito Yeah. Mag-ingat tayo mga kapatid. Dito po sa ating programa, kaya po natin ito inadhika na kahit paano ay makapagbigay tayo ng mga warning sa ating mga kaibigan, mga kasamahan kasi ang daming grupo na akala natin okay. Dito sa Pilipinas, ang grupong New Heaven and New Earth ay parang Church of Zion. Dito sa Silang, andyan ang pinaka-main nila sa Silang. At nagkaroon na po ito ng malaking gathering dito sa Dasmariñas. Pero ako po ay nananawagan sa lahat po ng mga pastor ng Dasmariñas. Huwag po nating i-cater ang New Heaven and New Earth dahil ito po ay isang cults. Paalala din lang sa lahat, sa body of Christ, sa buong Cavite, sa buong Pilipinas, ako po ay nanawagan, mag-ingat po tayo sa mga paanyaya nila. Huwag po natin bigyan sila ng daan para mamayagpag.
para mabigyan ng parangal ang dyablo. Hayaan mo dang maitaas at hindi ang mga demonyong ito na kumakalat sa atin. Ingat po tayo. Tingnan po ulit natin. Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. So, false prophets will come to you. And how will they come to you? In disguise, in sheep's clothing. That's what this illustration is of sheep's clothing. We know how this works, right? The wolf can't just run in and grab whatever sheep he wants. They will run and be scattered. The shepherd will chase them away. But what the wolf can do is put on the sheep's clothing, come in disguise, look just like the other sheep, walk around and pick out the best one and pull it out. So the idea that Jesus is telling us is that those false prophets, when they come, they're going to come in disguise. You're not going to be aware. They're going to look like you. They're going to sound like you. They'll carry a Bible just like yours, and they will walk in and deceive you. They are actually ravenous or ferocious wolves that have come into your midst. Now, this is very applicable to Shinjonji, because when they come to you, they will definitely come into disguise. Now, if you saw a couple of people walking down the sidewalk up to your house and they're holding Bibles and a handful of magazines, you know who those are. These are the Jehovah's Witnesses. Nobody's surprised by that. Like, oh, I didn't know you'd be Jehovah's Witnesses. They're not in disguise. Now, this still applies to them, but so much more to Shinjonji, because when they come to you, they will come into your churches, seem to fellowship with you, seem to believe everything that you do. However, these are wolves in sheep's clothing. They are told to lie to you, to win you over, to draw you out of your churches and into their church. Again, we're going to get into that a little bit more. Another passage would be 2 Peter chapter 2, verse 1. Again here, just like the wolves in sheep's clothing, what does it say here? The false prophets will come and secretly bring in destructive heresies. Shinchonji does this. They will come to you as wolves in sheep's clothing and secretly bring in destructive heresies. Beliefs aren't neutral. Beliefs have... Kaya ito yung tinutukoy niya eh. Sabi ng 2 Peter 2:1. But false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who brought them, bringing upon themselves swift destruction. Actually, ito yung nagpapasara at ilang church na ang nagsara dahil sa new heaven and new earth. Ang pastor na divide, sumama ang mga member doon sa new heaven and new earth. At ang isang malungkot, pati ang asawa ng pastor nadala sa new heaven and new earth. Muntik pang maghiwalay ang mag-asawang ito dahil sa new heaven and new earth. At ang pinakamasakit, ang pinakamalupit, ang tingin ngayon ng mga member sa pastor, demonyo. Kasi si Liman na lang ang tama at ang anghel ng Book of Revelation. Kaya ingat tayo, sabi ng 2 Peter, but false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who brought them, bringing destruction. Kaya nga nawawasak. Kapag ang mga member natin nakapag-seminar sa New Heaven and New Earth, automatic ang church mahati, magsasara, at ang tingin ng mga member sa pastor, dyablo. Ingat po tayo sa grupong ito dahil ito po yung mga grupo na nakakatakot. Alam nyo ba, ang expert lang nila dito ay ang Book of Revelation. Nakakalungkot kasi Book of Revelation lang. Ang Bible composed of 66 books. Tapos isa lang ang expert
Nakakalungkot. Dito po sa ating programa, War Against Cults and Occults. Okay po tayo dito kung mayroon pong reaction, kung mayroon pong magko-comment dyan, or nananawagan din po ako sa New Heaven and New Earth. Kinukul ko po ng debate ang New Heaven and New Earth para po mapagtibay nila ang kanilang position na talagang hindi nga ba ito kulto o kulto. Impact on our lives. People think, I've encountered this many times. People think, oh, theology and doctrine, blah, blah, blah. Let's just have a relationship with God. Well, beliefs have an impact on our relationship with God. And when false teachers come in as wolves in sheep's clothing, secretly bringing in destructive heresies, they're denying the masters who brought them, and it brings upon themselves swift destruction. Kaya nga ito yung maganda napaliwanag niya na ang iba ayaw sa pag-aaral ng Bible. Ang kagandahan kapag nag-aaral ka ng Biblia, kapag dumating na itong mga ganitong pagkakataon na may mga lumalapit na kulto, hindi ka basta-basta naniniwala at nadadala. Ito yung kanyang sinasabi. Ang daming, sino ba ang nauuto nito? Sino ba ang nadadala? Kaninong mga tupa ang nalalapa? Siyempre, ang unang nalalapa, yung mga tupa ng isang pastol na hindi niya tinuruan ng theology. Ayun. Kaya madaming nagsara. Madaming mga nadamay na church. Maraming mga tupa ang lumipat sa New Heaven and New Earth na alam naman nating kulto. Kaso nga, wala tayong magawa dahil wala ngang aral. Okay? Your beliefs have great significance in your life with your relationship with God. And the false teachers that come to you can have an impact on that, can ruin your relationship with God forever. So there's 4 things that I want to outline here in this talk that you need to be aware of. Shincheonji is definitely a group that you need to be aware of. When they come to you, they are bringing teachings about a false pastor. I'll get into that first, but let me go through this outline. False pastor, they have a false Jesus, a different Jesus than that of the Bible. They will bring a false gospel, and they are part of a false church. Ayun. Siguro, bago natin ituloy, kuhanin natin yung personal kong dito kasi sabi nila, sabi ng Shincheonji or ng New Heaven and New Earth, mag-ingat kasi may mga false pastor ayon sa kanila. Kasi ang claim nila talaga dyan, si Lee Man-hee ang true pastor. Kaya isa yan sa pinapakita ni pastor na sa mga pointers na ito. Una, ang false pastor. Mag-ingat daw, sabi ni Lee Man-hee. Kasi wala namang tunay na pastor ngayon. Kasi ang tunay na pastor, si Lee Man-hee lang. At ang tawag pa nga nila dito ay promised pastor si Lee Man-hee. Sana naisulat yan sa Bible . Si David nga, sabi niya, the Lord is my shepherd. Sabi ni Jesus, I am the good shepherd. Kaya paltos na kaagad. Okay. Tingnan natin yung pangalawa, false Jesus. Bakit false Jesus? Ingat tayo. Kasi sa kanila, pag claim mo na ikaw ang promised pastor, automatic yan. Ikaw na si Jesus. Kasi sabi ni Jesus, I am the good shepherd . Siya ang tunay na pastol . Ang mabuting pastol. Si Lee Man-hee, promised pastor. Kaya may conflict kasi claim niya yan na siya talaga si Jesus. Hindi man lantaran. Pero ito yung tinutukoy nito. False gospel.
Kasi sila lang ang tama at binigyan ng Holy Spirit ng tamang, sila lang ang mayroong tamang interpretation. False church. Pag sinabi bang false church, ibig sabihin, ang new heaven and new earth, sila lang ang acknowledged by God, recognized. Sa madaling salita, walang grupo ng relihiyon sa buong daigdig na tama. Puro mali, at ang new heaven and new earth, yun lang ang tama. Kaya ayon, dahil sila ang puro may tama, nagkatama-tama na. Tinamaan na, lahat sila ngayon ay mayroong tama. Ang ganda yun. False church. Ang lupit. False pastor, false Jesus, false gospel, false church. Kasi ang Shincheonji o ang new heaven and new earth, sila lang ang inacknowledge ng God. Dapat magbanggaan sila ni Kibuloy sa aral kasi si Kibuloy ang may-ari na ng sanlibutang ito. Mukhang tinalo si Kibuloy dito. Sabi ni Kibuloy, sumuko na kayong lahat ng mga relihiyon dahil hindi kayo maliligtas. Dadaan ang lahat ng relihiyon sa akin. Ang hindi ko lang alam kung itong new heaven and new earth ay dumaan kay Kibuloy. Ito yung matinding problema natin. Panoorin ulit natin. I'm going to explain all of these and what do I mean by these. But in our research into, when they start preaching these four things, these are things that pretty much tell us, okay, this is one of the groups that we all need to be aware of. Now, one thing Shincheonji will say in reaction to the word cult, they'll say, well, okay, don't you know that in Jesus' day, he would have been considered a cult? And this is their way of explaining, no, our church is not a cult because, even in Jesus' day, he would have been considered a cult. Well, fair enough. Yeah, he would have been. So how would you have known that it wasn't a cult and this was actually the Son of God? Examine what he says. Think about what the charges are. And if you're a member of Shincheonji, I ask you to do that. Don't just write this off, well, yeah, we're not going to agree with him because surely Jesus would have been considered a cult. Well, let's investigate this. Let's think through the problems and the issues. And the first one we're going to look at is the idea of the false pastor. The leader of Shincheonji is a man named Lee Man-hee. And you may be wondering right now, as some people might, and it might be a valid point, okay, Jesus talked about false prophets, right? Why are we spending our time worrying about a guy who only claims to be a pastor? Right? Lee Man-hee is a pastor. Why are we going to go against every little pastor out there? No, absolutely not. But see, when you see what Lee Man-hee means when he refers to himself as the true pastor, you're going to see what he means by that is very much on the level of what Jesus is warning about. Okay? He is claiming to be on the level and even higher than the level of many of the prophets in the Bible. So let's get into this and look at it. But first of all, let me give you a little bit. 1966, the claim is that Jesus had an invisible second coming in 1966. So Jesus has already returned in 1966. The way this works is when he came back. Ayan. So, sabi ni Liman si Jesus ay dumating na noong 1966. Doon pa lang talagang false prophet, false teacher na ito. False prophet and false teacher. Spiritually, he appointed 7 Korean messengers to start this thing called the Tabernacle Temple in Korea. Lee Man-hee joined soon after the founding of this Tabernacle Temple. But
after this tabernacle temple was formed, there was this Satan's group, these spirits that came. They called them the Nicolaitans. You see that word in Revelations chapter 2, verses 6 and 7. You'll see the word Nicolaitans. So according to Lee Man-hee, this Satan's group of Nicolaitan spirits came to these 7 Korean messengers to deceive them. And it worked. In 1977, Jesus came to Lee Man-hee, and he told Lee Man-hee to write letters to these messengers. And this is a fulfillment of Revelation chapter 2 and 3. If you read the book of Revelation, hopefully you have, you can recognize probably where he's going with this. Unto the angel of the church of Sardis, write such and such. And according to Shinchonji, this is Lee Man-hee. Kasi yun ang claim nila na yung anghel sa Revelation chapter 1, chapter 2, siya ay si Lee Man-hee. Halos similar yung ni Jesus. Lee Man-hee, mula ngayon, ikaw na ang promised pastor. Lee Man-hee, mula ngayon, ikaw na si Jesus. Lee Man-hee, mula ngayon, ikaw na ang anghel. Nagkaloko-loko na tong natin sa Biblia. Talaga ito mga itong mga kultong ito, wala na magaw sa buhay kundi mag-claim ng mag-claim. Si Kibuloy, anong claim ni Kibuloy? Appointed son of God. Owner of this world. Ano pa ang claim ni Kibuloy? Appointed son, siya ng Ama and my Father are one. Ano bang claim ni Kibuloy pa? Siya na may-ari ng ating kaluluwa. Siya na ang may-ari ng daigdig, owner of the world. Mas marami pa ngang lupa yata sino ba tong natin na mayaman? Yung mga nagpapasubdivision. Si Manny Villar. Mas marami pa yatang lupa si Manny Villar kaysa kay Lee Man-hee. Kaysa kay Kibuloy. Halos isang claim nila. Ngayon, tatakbo siyang senador. Pero hindi niya nasabi sa prophecy na I am the senador. I am the senator of the Philippines. Hindi na isali yun sa kanyang claim eh. Intindi talaga nito mga kulto nito. Jesus appears to Lee Man-hee. Ang lupit, 1977, nagpakilala si Jesus. Ikaw na si Jesus. Kaya paulit-ulit. Kaya ito yung mga signs ng isang grupo na kulto. Ano yon? Maraming mga claim sa buhay. Hindi kontento sa pagiging pastor at pagiging born again. Mas gusto pa nila maging Diyos. Ang hirap naman, gusto mong maging Diyos, kailangan mo mang-rape. Local, international, global. Baka pati anghel na magpakilala sa kanila, maghahasa pa nila eh. Kasi nga, doon sa mga claim na yan, maigi pang walang claim para hindi ka makapang-rape. Ito yung mga malupit ngayon sa ating bayan na nakulong na si Kibuloy, tatakbo pang senator kasi nga rights naman niya yun eh. Tumakbo. Ang malupit ito, kapag ito nanalo, talagang may problema na ang taong bayan. Tuloy. Being told to write the letter. This program is brought to you by coffee. He fulfilled this, supposedly. So in 1980 is a fulfillment of Revelation chapter 6 and 8, meaning Lee Man-hee is the one who eats the open scrolls. What this means is in 1980, supposedly, Lee Man-hee ascended spiritually to heaven and is shown all of the events of Revelation.
Everything from the book of Revelation is laid out to him. Itong malupit. 1980. Jesus gives scroll to Limani. Uy, may panibagong Biblia. Hindi na nakontento sa 66 books. Mayroon pang bagong scroll ngayon na ibinigay kay Limanhi. Oh, alam ko na kung ano yung scroll na ibinigay na yon ni Jesus kay Limanhi. Oh, ang sabi daw, Limanhi, ikaw na ang Diyos na papalit sa akin. Limanhi, sinusuko ko na yung aking pagka-Diyos sa iyo. Mula ngayon, Limanhi, ikaw nang kikilalaning Diyos ng buong sanlibutan. Ang tindi, ano? Ang lupit ng mga claim. 1980, may date talaga. 1980, Jesus gives scrolls to Limanhi. Ba, bigyan natin ng masaganang palakpakan. Kaya sabi ko nga sa inyo, madaling tandaan ang mga grupo na kulto. Una, kapag ang leader ay nagkiklaim ng something or kakaiba, automatic kulto yan. Nakita mo to, may mga claim, Jesus appeared to Limanhi. Bakit? Hindi ba sapat na tayo ay nanampalataya, tinanggap natin ang Panginoon na tagapagligtas natin? Talagang sa kanya, literal na nag-appear si Jesus. Pangalawa, nagbigay si Jesus ng scroll ngayon. Hallelujah! Pag hindi ka ba naman mapapahallelujah dito kay Limanhi? Alam ba ang susunod na tagapagmana ni Limanhi kasi 90 mahigit na tagapagmana ayon sa kanilang mga ay si Liman Chi. Limanhi, ang kasunod ay si Liman Chi. Panoorin ulit natin. It's explained to him, it's shown to him, and now he knows everything about the book of Revelation and its physical fulfillment. 1 year later, after this 1980 eats the open scrolls, he starts writing a book. It takes him a while to finish. 2007, well, according to him, he finished the manuscript in 40 days. Publishing problems, this and that. 2007, it was written. This is the creation of heaven and earth. This book here. I'm going to be quoting from this quite a bit because this is a key book. He wrote this after visiting heaven and seeing the open scrolls, seeing all of the events of the book of Revelation. And this is where Limanhi gets his authority, because he was there, he saw it, he knows exactly how things, so we need to go to him in order to find out the truth, find out the interpretation of all these things. So a few years later, 1984, Limanhi founds Shincheonji, and he creates the 12 tribes of Israel. The members of Shincheonji today believe that they are part of the different tribes of... Ayun. 1984, natagpuan ni Limanhi ang Shincheonji or ang New Heaven and New Earth. Ayun. Tsaka yung 12 tribes of Israel. Saan kaya niya nakita ang New Heaven and New Earth? Limanhi founds New Heaven and New Earth. Limanhi found nakita na ni Limanhi ang New Heaven and New Earth. Antindi. Hallelujah. Palakpakan natin. At tawanan na lang natin. Kaya mapapatunayan mo na kulto siya kasi lahat, claim na niya lahat, New Heaven. Kailan ba dumating? Dumating na ba ang New Heaven and New Earth? Yan ay nasa Revelation 21 verse 1 to 3. Hindi pa yan dumating. Darating pa lang yan. Sa panahon na ang Diyos ang nakakaalam. Pero wala nakita na ni Limanhi, naunahan na tayo. Baka nga ito, sa kanila, hindi na darating si Christ
Kasi dumating na si Limanhi. Kasi nga, immortal nga ang claim nila. Kaya kawawa naman tayo na naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. At sa pagbaba, hinihintay natin ang pagbaba ng bagong langit at ang bagong lupa. Pero sa kanila, natagpuan na nila. Grabe yung tawa. Nakakatuwa. Nakakatuwa kasi, alam mo, kapag ang pastor o ang member naloko ni Limanhi, yan yung pastor na hindi talaga nag-aral. Napaka-basic na yung mga sinasabi. Maniniwala ka pa ba dyan? Limanhi founds Shinsunji. Kaya lang ang iba pumupunta dyan. Kasi nga, after you graduate in their Bible school, New Heaven and New Earth, ikaw ay dadalhin sa Korea. Ano ba naman kayo? Korea lang ipagpapalit nyo. Makapunta ka ng Korea, mapupunta ka naman ng impyerno. Oy, mga pastor, manatili kayo sa Pilipinas. Gusto niyang Korea. Ano pa bang, wala bang hangin dito sa Pilipinas? Gusto niyang makapunta ng Korea, mapunta pa kayo ng impyerno. Hoy, gising! This program is brought to you by coffee. This program is brought to you by Shuso, the home of the furniture. Kung mayroon po kayo mga gustong bilhin na mga sofa or sofa bed or ano man mga kailangan niyo sa inyong bahay pampaganda, lapit lang po kayo at punta po kayo sa Shuso, Barangay Mulawin, Tansa, Cavite. 3 minutes from SM Mall of Tansa. SM Tansa. Ayan. Okay. Ulit. The Bible. This happens in 1984. So you can see what Limanhi thinks of himself in this teaching. Now, he claims to be this humble farmer. Hey, I'm only a farmer. But his role as authoritative in the lives of his people and of all the earth, as you will see, is far more than that. So let's just look at this one claim from an official Shincheonji website of what Limanhi says. He said, I didn't learn through seminary or person. Just like the Apostle John saw the things of heaven, I am just testifying to what I have seen and heard. See, John was just an ordinary guy. He saw all these things happen. Yung comments kasi, sabi ni Limanhi, hindi daw siya nag-aral sa mga seminary, Bible school, theology. Kung ano lang yung kanyang nakita at narinig. Parang claim yan ni John the Beloved, di ba? Nakita niya. Siguro, una, hindi nga siya nag-aral ng seminary. O kaya, ang una, nakulto siya. False teacher. Pangalawa, false prophet. Hindi siya nag-aral eh. Kaya ang ginagawa niya, niloloko niya mga tao na nakita siya, parang kakaiba siya na siya lang ang nakaalam ng buong hiwaga ng kalangitan. Hindi nga siya nag-aral kasi just like the Apostle John, so the things of heaven, I am just testifying to what I have seen and heard. And look, iyan naman ang mga dahilan ng mga tao na sabik sa kapangyarihan at gustong makuha ang kapangyarihan ng Panginoon, makilala yung kasikatan ng Lord, gustong mapunta sa kanila. Yung glory ng Lord, gusto nilang makuha. Yan ang gusto ng diablo eh. Kaya nga prone ang mga tao, ang mga pastor na nagpapastor na hindi nag-aaral. Ano ba namang makukuha ni Limanhi, hindi nga daw siya nag-aaral. Ayun, ang nangyari, hindi siya nag-aaral, nakulto. Paalala po, kung tayo pa ay pastor, dapat alam natin ang Biblia. Kung tayo ay pastor, dapat alam natin yung ating limitation.
between man and God. Bilang tao at ang ating Panginoon, alam natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Sino ang Diyos sa ating buka sa harapan ng Panginoon. Tao ka lang. Ikaw pa yung promise pastor. Nakita mo, tapos na ang Biblia na isulat na hindi na para dagdagan pa. Guy, this ordinary farmer guy, and now he is shown the physical fulfillment of the book of Revelation. So he's just an ordinary guy. However, if this is true, what does this mean of him? You better believe what it says, because he got this directly from God. It's not from study, it's not from seminary, it's not from anything like that. It is only because of his revelations. And that's what we want to think through later on. Well, what are the content of the revelations? What did he learn? What is he teaching? That kind of thing. In one of their teaching videos online, their YouTube videos, it depicts some of these events that I just explained to you. Like this one right here. This is from one of their official videos online. We can see Jesus says, "I am back." Again, he comes back spiritually. He's descending out of the clouds, and angels are around him. And one of the angels down at the bottom says, "Here, this is the chosen pastor." Who's the chosen pastor? It's Lee Man-hee. The caption says, "The promised pastor is a pastor chosen when that covenant of Jesus is fulfilled." The covenant of Jesus was fulfilled in 1966. This program is brought to you by Shioso, the home of the furniture, located at Barangay Mulawin, Tansa, Cavite. 3 minutes from Mall of SM Tansa. Kung gusto nyo po ng mga sala set, lahat ng mga ng ating bahay, dalaw lang po kayo sa Shioso, the home of the furniture. Hanapin lang po natin Pastora Jeline Casa. So, ayan po dito, pinapaliwanag niya na talagang gusto nilang palitan si Jesus. The promised pastor is a pastor chosen when that covenant of Jesus is fulfilled. Refer to Revelation chapter 2 verse 3. Kaya diyan makikita natin, mag-ingat po tayo sa Shinchunsi. Kasi ito po ay isang kulto. Napakalaking kulto. Mahirap. Pero muli po nating pinapaalala dito sa ating programa, PMPC Forum War Against Cults and Occults. Anumang grupo o anumang grupo na mayroong claim na kakaiba ang kanilang pastor, kakaiba ang kanilang founder, kulto yan. Kapag ang grupo, sinasabi nila na ang aming founder ay talagang siya ang promise pastor, kulto yan. Kapag ang grupo, ang claim ng kanilang pastor ay higit pa sa anghel, kulto yan. Kapag ang grupo ay nag-claim na sila, ang kanilang founder ay Little Jesus, kulto yan. Kapag ang grupo ay nag-claim na nanaginip ako at sinabihan ako ng Panginoon na ako na ang papalit sa Kanya dahil napagod na ako, kulto yan. Grupo na nag-claim na Kanya ang langit, kulto yan. Anumang grupo na nag-claim na dumating na ang new heaven and new earth, kulto yan. Yung nagsasabing hindi na darating si Jesus dahil nandyan na ang kanilang pastor, kultong-kulto yan. Paalala lamang po mga kapatid sa mga grupong ito. Sinasabi ni John de Bilabin, huwag nyo itong pagbubuksan sa inyong mga tahanan. Huwag nyong kakausapin, ni babatiin,
ni patuloyin. Tatandaan ninyo mga kapatid, mga pastor. Oh, kahit binibigyan, ang problema nito, namimigay ito ng pera, kaya lumalapit ang mga pastor. At kapag yata ikaw ay pastor na mabait sa kanya, sa kanilang grupo, pumasa ka sa mga pagsubok, dadaling ka sa Korea, bibigyan ka pa ng sasakyan. Ang hirap eh. Siyempre, sa hirap ba naman ng buhay, Lord? Salamat, Panginoon. Dahil buhay ka sa aming mga buhay. Kaya aking dalangin talaga na tayo mga pastor, mag-ingat, mag-aral, magbasa ng Biblia. Hindi lang yung marunong ka mag-preach pero wala kang alam. Isang araw wala ka na. Patay na lahat ng tupa mo, kinain na ng mga lobo. Si Limanhi po ay lobo. Siya itong maninila ng ating mga kaaway. Ingatan nyo, baka may mga member kayo o mga tupa kayong nakain na ng lobong ito. Ang lobong ito ay nagtatago sa isang maayos na pagkatago. Sabi ng binasa natin kanina, Matthew 7:15, they were in sheep's clothing, but they are wolves. Mga lobo ito. Kunyaring mabait, namimigay. Mabait. Hindi napipikon. Pero mga demonyo ito. Tumutulo ang laway nito kapag nakakita ng mga born again. Gustong lapain. Kapag nakakita ng lobo, kapag nakakita ng tupa, kapag tingin nila sa tupa, tumutulo na ang laway, kakainin na kaagad. Sa panahon ni David, kahit ang kanyang tupa ay nasa bunganga na ng leon, ito'y kanyang kinukuha. Kaya dapat ito si Limanhi, bukahin ang bibig nito eh. Dukutin lahat ng mga nilulunok na mga tupa. Dapat wasakin ang bibig para hindi na makapanguha ng mga tupa. This program is brought to you by Shioso, the home of the furniture. O kaya nga, di ba? Ang mga ito ay talagang mag-ingat po tayo mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Huwag po tayong padadala sa mga bigay-bigay nila. Hayaan na natin ang Panginoon ang magbigay. This program is brought to you by Shioso, the home of the furniture. 3 minutes from SM Tansa, Barangay Mulawin, Tansa, Cavite. Bili na po kayo dahil sa Shioso, subok na matatag, subok na matibay. Matibay na, mura pa. Mura na, matatag pa. Saan ka pa? PMPC Forum, War Against Cults and Occults. Sa inyo po ay namamanhik sa lahat ng mga ating followers and listeners. Salamat muli sa 100 stars na pinadala sa atin. At lagi pong nagpapadala ang ating kaibigan na pastora. Isa po siyang Chinoy, si Pastora Jimena. Hallelujah. Bigyan po natin ng 100 palakpak. Ayan po. So, nais ko lang pong batiin i-congratulate ang TCMI Naik. Sila po ay mag-anniversary. First anniversary ng TCMI Naik. Ang kanila pong team ay Joshua 24:15. Ayan po.
Ang kanilang team ay from Joshua 24:15, building a relationship. Ayan. Sa lahat ng TCMI NAIC na magkakaroon ng first anniversary na ngayong Sunday, February 9, 9 o'clock in the morning till afternoon. Kaya congratulations, patuloy kayong samahan, patuloy tayong ingatan ng ating Panginoon at samahan. At ang ating pong kaibigan sa sabutan sa Hills Forever Grace, si Pastora Ana Romano ay magkakaroon din ng couples night sa gabi sa hapon ng February 9. Kita-kits po tayo dyan at lahat po ng mga nanay, dumalo po tayo at mag-enjoy po tayo dyan. Ang inyo pong lingkod, ang speaker this coming February 9. Hallelujah. God bless. Ang Christ-centered International Church dito sa Gentry, ang main, ay mayroon po tayong gaganapin na Couples Night, February 14, evening, afternoon yata ang start. Dalo po kayo sa lahat po ng ating mga kaibigan, kakilala na mag-asawa. Dalo po tayo dito sa February 14. Napakaganda po ng ating programa ng Couples Night. Muli, mai-inlove po tayo sa ating mga asawa, sa ating asawa. Hallelujah. Amen. So dito po sa ating programa, ating pong pinapasalamatan ang lahat. Dito ina-announce natin kung mayroon po, sabi ko kanina, kung kayo po ay Christian, kayo po ay born again, bagong lipat kayo sa inyong ulitin ko po, kung kayo po ay nasa Bagtas, punta po kayo kay Pastora Ria de la Ria Cantor ng Covenant Full Gospel Church. Yan. Kung kayo naman ay nasa Carissa, kay Pastora Jeline Castle ng Joan, Hope of All Nation. Dalaw lang po kayo dyan sa Barangay Carissa. Kung kayo po ay nasa Ternate, contact po kayo kay Pastor June Almariego ng Abundant Life. Kung gusto mong yumaman, punta po kayo sa Abundant Life Church ng Ternate. Ayan po, at muli, nais ko pong pasalamatan ang Panginoon sa Christ-centered. Kami po ay magkakaroon ng anniversary this coming April, last Sunday, sa aming ika-11th year na kasama ang tagumpay dahil kasama namin ang Panginoon. Ngayon pa lang ako ay nananawagan at nagpapasalamat sa lahat na gustong sumama sa amin sa ika-11 taon namin dito sa Maine, sa General Trias Pasong Kawayan. Ngayong pong April 2025, 9 o'clock, magkakaroon po tayo ng 11th year celebration anniversary po ng Christ-centered International Church. Marami pong salamat sa lahat ng ating mga kaibigang pastor. Kung kayo po ay nasa Dasmariñas sa Breakthrough Church kay Sangel, shout out. Yes, siya nga pala, yung kanyang biyanan ay naoperahan. Nanay ni Joy, ni CJ. Salamat sa Panginoon sa tagumpay ng operasyon. Salamat sa katagumpayan. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng nananalangin para sa katagumpayan ng operasyon ng kanilang nanay ni CJ. At kung kayo po ay nasa Dasmariñas, Langkaan, naghanap kayo ng church, punta po kayo, i-contact niyo po si Pastor Genesis Sangel ng Breakthrough Church kay Reverend Sangel. Ayan po. Hallelujah.
At kinocongratulate din natin si Pastor Genesis dahil sa kanyang license ng pagkakasal, solemnizing license. Pwede na po siya magkasal. Congratulations kay Pastor Reverend Genesis Sangel. Yan, maraming salamat po muli. Dito po yan sa ating programa. Kung mayroon pa po tayong mga hindi na pasalamatan at nabanggit, nalilimutan natin. Siya nga pala, yung ating kaibigan, si Bishop Jess Valenzuela ng Kainos Bread. Hallelujah. Magandang gabi, Bishop. Kamusta na po ang Kainos Bread Das Marinas? Si Pastor Radi ng Kainos Bread Indang, Karatchot. Sila ay, mayroon po tayong Bible School dyan sa kanilang church sa Indang. Kumusta ang lahat ng ating mga estudyante ng St. Paul Theological Seminary? Kung kayo po ay gustong mag-aral ng Bible School, contact lang po tayo dito sa ating programa, ang PCPM Forum War Against Cults and Occults. Dito po yan sa ating programa. Tanong lang po kayo, ang ating pong cellphone number ay 0935-1710-584. Para sa lahat ng gustong mag-aral, contact lamang po tayo. Sama-sama po tayo sa pag-aaral para hindi po tayo makulto katulad ng mga ilan na nadadala, natatangay ng New Heaven and New Earth. Sincere po kami dito sa aming programa War Against Cults and Occults kasi ang daming mga pastor at mga member ang nagsasara sumasama sa New Heaven and New Earth. Kaya ang masasabi po natin dito sa ating programa, ingat, 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 at ingat po tayong lahat. Inuulit po natin, ingat, 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 ingat. This program is brought to you by Shoso, the home of the furniture. May the Lord continually bless us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless, God bless, God bless.